May mga tao talagang may espesyal na katangian. Isang magnetic na puwersa na humihila sa iba. Isang enerhiya na pumupuno sa kwarto bago pa sila magsalita. Ang malakas na presensya na ito ay hindi mahika o swerte. Ito ay ang iyong aura na gumagana. Ang hindi nakikitang larangan ng enerhiya na nakapaligid sa iyo ay maaaring magsabi ng marami tungkol sa kung sino ka, kahit na manahimik ka. Sa mga nakaraang taon, natuklasan ko na ang mga taong may malalakas na aura ay may mga tiyak na katangian na hindi pwedeng palampasin, na nagtatangi sa kanila mula sa iba. At ngayon, ibubunyag ko ang 5 malinaw na senyales na ang iyong aura ay talagang makapangyarihan sa mga paraang maaari mong maramdaman at mapansin sa iyong araw-araw na buhay. Bago tayo magsimula, tandaan na ang pag-unawa sa lakas ng iyong aura ay hindi lang interesante. Maaring baguhin ito ang paraan ng iyong paggalaw sa mundo at kung paano ka kumonekta sa iba. Kung gusto mong makatipid ang oras, ngunit makuha pa rin ang lahat ng mahalagang impormasyon, maaari mong panoorin ito sa 1.5 pagsunod o 2 pagsunod na bilis. Siguraduhing huwag gawlaktawan ng anumang bahagi dahil bawat senyales ay nagtatayo sa pag-unawa ng naunang isa. Handa ka na bang matuklasan kung ang iyong aura ay tahimik na nakakaapekto sa iyong buhay? Magsimula tayo sa unang senyales na ang iyong aura ay maaring mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at biglang maging sentro ng atensyon nang hindi nagsasalita? O baka naman ang mga estranghero ay biglang nag-uumpisang makipag-usap sa iyo sa pila ng kahera. Ibinabahagi ang buong kwento ng kanilang buhay habang ang tao sa likod mo ay nagtatanong kung ano ang espesyal sa iyo. Maniwala ka, hindi lang dahil may maamo kang mukha. Ang misteryosong paghila mo sa iba ay tinatawag ko na stranger magnet effect. At ito ang number 1 na senyales ng malakas na aura. Ang iyong larangan ng enerhiya ay literal na umaabot at humahaplos sa mga tao bago mo pa buksan ang iyong bibig. Noong nakaraang linggo lang, napanood ko ang isang kaibigan na may malakas na aura na pumasok sa isang masikip na coffee shop. Sa loob ng ilang minuto, 3 magkaibang tao na ang humiling na makishare sa mesa niya at binigyan siya ng barista ng libreng pastry. Walang dahilan kundi ang pagiging siya. Hindi naman naka-fancy dress ang kaibigan ko o may ginagawa siyang espesyal. Ang kanyang enerhiya ang nagsasalita. Ang mga bata at hayop ay parang maliliit na energy detectors. Hindi nila iniisip ang mga bagay tulad ng ginagawa ng mga matatanda. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao ay biglang nilalapitan ng mga aso sa parke? O kung paano ang mga sanggol na madalas umiiyak kapag may estranghero ay ngumingiti at umaabot sa mga tiyak na tao? Hindi ito basta-basta. Tumutugon sila sa vibration ng malakas na aura. Isipin mo ang iyong mga araw-araw na interaksyon. Laging ba ikaw ang naaalala ng mga tindero-tindera? Nakakakuha ka ba ng mas magandang serbisyo ng walang halatang dahilan? Ang matamlay bang bus driver ay ngumiti nang makasakay ka? Hindi ito mga coincidences. Ang iyong malakas na aura ang gumagana. Ang agham ay sa wakas ay umabot sa mga bagay na matagal nang alam ng mga energy workers. Ang ating katawan ay gumagawa ng electromagnetic fields na kayang maramdaman ng iba sa subconscious na paraan. Ayon sa isang pag-aaral sa HeartMath Institute, ang larangang ito ay umaabot ng ilang talampakan mula sa atin at nagbabago batay sa ating emosyonal na estado. Kapag ang iyong aura ay malakas, lumilikha ito ng agarang pakiramdam ng tiwala at kaginhawaan sa iba. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, pero nararamdaman nila na magaan sila sa paligid mo. Kaya't kadalasang ang mga bagong kakilala ay nakakaramdam na parang matagal na kayong magkaibigan.
sa loob ng ilang minuto ng pagkikita ninyo. Gawin nating mabilis na ehersisyo sa pagninilay. Balikan mo ang nakaraang linggo. May mga pagkakataon ba na may nagsabi ng papuri sa iyo ng walang dahilan? O mga pagkakataon na ang isang estranghero ay nagbahagi ng isang bagay na personal? May mga pagkakataon ba na ikaw ang pinili na magsalita o mag-lead kahit na may mga kapantay ka? O marahil may mga pagkakataon kung saan ang mga hayop o mga bata ay nagpakita ng hindi karaniwang interes sa iyo? Kung sumagot ka ng oo sa alinman sa mga ito, congratulations! Ito na ang unang senyales na ang iyong aura ay kumikislap ng kapangyarihan. Hindi maipaliwanag na atraksyon mula sa iba. Ang iyong enerhiya ay nagsasalita ng malakas bago mo pabuksan ang iyong bibig. Ngayon magpatuloy tayo sa pangalawang malakas na senyales, isa na maaring magpaliwanag sa mga nararamdaman mong gut feeling na matagal mo nang nararanasan. Naranasan mo na bang pumasok sa isang kwarto at agad na naramdaman na may mali? Bago pa magsalita ang sinuman, bago mo pa makita ang mga mukha ng lahat, alam mo na agad na may tensyon sa hangin. Hindi lang ito pagiging observant. Ito ay ang iyong malakas na aura na gumagana, nakakaramdam ng mga enerhiya na maaring hindi mapansin ng iba. Dito na pumapasok ang pangalawang senyales ng isang malakas na aura. Mas mataas na emosyonal na sensitibidad at intuition. Ang mga taong may malalakas na aura ay hindi lang nakikita ang mundo. Nararamdaman nila ito. Ang kanilang larangan ng enerhiya ay parang isang antena, kumukuha ng mga signal na dumadaan lang sa iba. Para itong pagkakaroon ng emosyonal na HD vision sa isang mundo ng standard definition. Naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang babae na kinansela ang kanyang flight sa huling minuto dahil may naramdaman siyang mali. Inisip ng mga kaibigan niya na siya'y nagiging drama queen hanggang sa malaman nila na may malubhang issue sa makina ang eroplano at na-delay ito ng ilang oras. Hindi niya kayang ipaliwanag ng lohikal ang kanyang desisyon. Alam lang niya, ang mataas na sensitibidad na ito ay hindi palaging komportable. Isipin mo ang mga pagkakataon na nasa isang mataong mall o abalang restaurant ka at bigla kang nakaramdam ng pagod o pagkabahala ng walang dahilan. Iyon ay dahil ang iyong malakas na aura ay sumisipsip ng lahat ng emosyonal na enerhiya sa paligid mo, mabuti man o masama. Kaya naman ang mga taong may malalakas na aura ay madalas na kailangan magprotekta laban sa mga tinatawag ng mga energy workers na energy vampires, ang mga tao na iniwan ka ng lubos na drained pagkatapos mong makipag-ugnayan sa kanila. Ang iyong maliwanag malakas na aura ay parang buffet para sa isang tao na ubos ang enerhiya at sila ay di kusang kumakain mula sa iyong vibrance. Ang magandang balita, kapag natutunan mong kilalanin ang sensitibidad na ito, maaari mo itong gawing superpower. Kapag sinabi ng boss mo na ayos lang ang lahat, ngunit ang iyong tiyan ay nagsisigaw ng kabaligtaran, magtiwala ka sa pakiramdam na iyon. Kapag bigla kang naisipan tawagan ng isang kaibigan na nagiging malupit ang sitwasyon, iyon ay ang iyong malakas na aura na kumokonekta sa distansya. Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagkabahala at tunay na intuisyon? Ang pagkabahala ay nagiging magulo at pabago-bago, habang ang intuisyon ay dumarating ng may kalmadong kaalaman. Ang pagkabahala ay nagtatanong ng paano kung ng 100 beses, samantalang ang intuisyon ay simpleng nagsasabi, ito na. Maaari mong paunlarin pa ang sensitibidad na ito sa pamamagitan ng simpleng mindfulness. Simulan sa pagkuha ng 3 malalalim na hininga bago pumasok sa anumang bagong kapaligiran. Huminto at itanong sa iyong sarili, ano ang nararamdaman ko dito na hindi sa akin?
Ang simpleng pagsasanay na ito ay magpapatala sa iyong likas na malakas na kakayahan sa intuwisyon. Habang higit mong pinapahalagahan ang mga pakiramdam na ito, lalakas sila. Parang pag-eehersisyo ng isang kalamnan. Lumalakas ang iyong intuwisyon habang ginagamit mo ito. Kung tumango ka habang binabasa ito, at laging may kamalayan sa mga undercurrents at enerhiya na hindi napapansin ng iba, ito ay isang malinaw na indikasyon na ang iyong aura ay labis na makapangyarihan. At kung gusto mo ang mga insight na ito at nais pang ng mas marami, ito na ang perpektong oras upang pindutin ang subscribe button. Marahil ang iyong intuwisyon na ang nag-utos na gawin ito, di ba? Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay patungo sa pangatlong senyales na ang iyong aura ay talagang kakaiba. Ang hindi nakikita ay nagiging nakikita kapag alam natin kung ano ang hahanapin. Ang iyong malakas na aura ay hindi lang umiiral sa isang mistikal na lugar. Nagdudulot ito ng mga tunay na pisikal na epekto sa mundo sa paligid mo na maaari mong aktwal na masaksihan. Ang pangatlong senyalis ng isang malakas na aura ay marahil ang pinakakahanga-hanga. Mga pisikal na manifestasyon na maaaring mapansin ng iba. Naranasan mo na bang magkaroon ng kakaibang karanasan kung saan ang mga streetlights ay namamatay kapag dumaan ka sa ilalim nila? O baka naman ang iyong relo ay huminto sa paggana ng walang dahilan at magsimula ulit kapag may ibang tao ang humawak dito. Hindi lang ito mga kakaibang coincidences o sira-sirang elektronikong gamit. Ang mga ito ay ang iyong energy field na nakikipag-ugnayan sa pisikal na mundo sa kamangha-manghang paraan. Ang mga taong may pambihirang malalakas na aura ay madalas mag-ulat na ang mga elektronikong aparato ay nagka-malfunction sa paligid nila. Ang baterya ng kanilang cellphone ay nauubos ng mas mabilis kaysa normal. Ang mga computer ay nagyayelo kapag sila ay naging emosyonal. Ang mga light bulb ay kumikislap o kaya naman ay nasisira kapag sila ay pumasok sa isang kwarto. Nangyayari ito dahil ang iyong malakas na electromagnetic field ay talagang nakikialam sa mga electrical currents. Literal na ang iyong enerhiya ay masyadong malakas para sa mga regular na circuits. Isa pang tanda ay ang mga pagbabago sa temperatura. Madalas bang magsabi ang mga kaibigan mo na ikaw ay kakaibang init sa katawan, kahit na sa mga malamig na silid? O baka naman lagi nilang binabanggit na nararamdaman nila ang isang mainit na alon kapag pumasok ka sa kanilang espasyo? Ang iyong enerhiyang panginginig ay sobrang taas na. Talagang nag-generate ito ng init na nararamdaman ng iba. Napansin mo ba na minsan ay bigla kang magkakaroon ng goosebumps kahit walang nakakatakot o malamig na nangyayari? Ayon sa mga researcher sa University of California, ang mga ganitong spontaneous na pilomotor response ay kadalasang nauugnay sa mga sandali ng mataas na emosyonal o psychic na sensitibidad. Literal na tumutugon ang iyong katawan sa mga pagbabago ng enerhiya na na-detect ng iyong malakas na aura. Ang agham sa likod nito ay talagang kahanga-hanga. Ang bawat katawan ng tao ay nag-generate ng isang bioelectric field, ngunit ang mga taong may malalakas na aura ay gumagawa ng mga field na mas malakas ang lakas. Sa mga laboratorio, nakarecord ang mga researcher ng mga electromagnetic fluctuations gamit ang mga espesyal na kagamitan tulad ng Kirlian photography at GDV na nangangahulugang gas discharge visualization cameras. Isang energy healer na nakatrabaho ko ang makakapekto sa mga compass needles. Kapag siya ay nasa malalim na meditasyon, ang magnetic field sa paligid ng kanyang katawan ay nagiging sobrang lakas na pansamantalang nangingibabaw sa magnetic pool ng Earth. Bagamat isang extreme na halimbawa ito,
marami pa rin sa mga taong may malalakas na aura ang nakakaranas ng mga maliliit na bersyon ng phenomenon na ito. Isang photographer ang nagsabi sa akin na palagi niyang nalalaman kung aling mga kliyente ang may malalakas na aura bago pa man sila kunan ng larawan. Ang presensya nila ay literal na nagbabago kung paano nakafocus ang aking kamera, paliwanag niya. Para bang ang kanilang energy field ay sobrang lakas na nagiging bahagi ito ng nakikita ng aking lens. Ang mga pisikal na manifestasyon na ito ay hindi lang mga interesanteng party tricks. Nagiging patunay ito na ang iyong enerhiya ay umaabot lampas sa iyong pisikal na katawan at nakakaapekto sa material na mundo sa iyong paligid. Kung naranasan mo ang alinman sa mga fenomena na ito ng regular, ang iyong aura ay hindi lang malakas. Ito ay pambihira. At kung pinapahalagahan mo ang impormasyong ito at nais mong suportahan ang channel at ang mga gawaing isinasagawa, maaari kang mag-iwan ng donasyon sa pamamagitan ng pag-click sa Thanks button sa ibaba ng video na ito. Ang iyong suporta ay tumutulong upang magpatuloy kami sa pagdadala ng mga content na nagpapaliwanag sa hindi nakikita at enerhiyang mundo sa ating paligid. Magpatuloy tayo at tuklasin ang pang-apat na senyales na ang iyong aura ay namumukod tangi sa karamihan. Ang pinakamalalakas na ilaw ay nangangailangan ng maingat na pamamahala o mabilis itong mauubos. Ang malalim na katotohanan ito ay nagdadala sa atin sa pang-apat na senyales ng isang malakas na aura. Natural na pagtatakda ng mga hangganan at intuitibong pamamahala ng enerhiya. Ang mga taong may malalakas na aura ay hindi lang umaakit ng iba. Nagiging natural din sa kanila ang protektahan ang kanilang enerhiya sa mga paraan na maaaring magmukhang misteryoso sa mga tao sa kanilang paligid. Naranasan mo na bang bigla na lang kailangan mong mag-isa pagkatapos ng isang social gathering, kahit na ang lahat ng iba ay tila okay na ipagpatuloy? Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Ang iyong malakas na aura ay kumikilos bilang isang kamangha-manghang parola na nagpapalabas ng enerhiya sa lahat ng direksyon. Habang ito ay umaakit ng marami sa iyong pampang, nangangailangan din ito ng napakaraming enerhiya upang mapanatili. Kaya't natural na nalalaman mo kapag kailangan mong magpahinga at mag-recharge. Ang iyong sistema ng enerhiya ay mas maunlad at, sa makatuwid, mas demanding kaysa sa iba. Ang mga may ordinaryong aura ay maaring magtaka kung bakit minsan ay kinansela mo ang mga plano sa huling minuto o kailangan mo ng sariling kwarto sa hotel kapag naglalakbay. Hindi nila nauunawaan na ang iyong sensitibidad ay hindi isang pagpipilian. Ito ang natural na epekto ng pagkakaroon ng isang energy field na umaabot ng mas malayo at sumisipsip ng mas maraming enerhiya kaysa sa karaniwang tao. Ang mga mataong lugar ay maaaring maging isang hamon. Napansin mo ba kung paano ang mga shopping malls, konsyerto o abalang restaurant ay ganap na nakakabawas ng iyong lakas, habang ang mga kaibigan mo ay napapalakas ng parehong karanasan? Ang iyong malakas na aura ay pinoproseso ang lahat ng emosyonal na impormasyon sa paligid mo. Para bang sinusubukan mong makinig sa isang daang pag-uusap ng sabay-sabay. Kaya't ang mga taong may malalakas na aura ay kadalasang nagkakaroon ng tinatawag na psychic shields ng mga energy workers, mga protektibong hangganan na nagsasala kung aling mga enerhiya ang papayagang pumasok sa kanilang field. Ang ilan ay natural na nakakagawa ng mga shields na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bula ng liwanag na pumapalibot sa kanila. Ang iba naman ay nagsusuot ng mga partikular na bato o metal na tumutulong upang ma-stabilize ang kanilang energy field.
Ang nakakatuwa dito ay hindi lang ikaw ang apektado ng iyong malakas na aura. Binabago nito ang enerhiya ng bawat silid na iyong pinapasok. Napansin mo ba kung paano ang mga pagtatalo ay madalas na humihinto kapag dumating ka? O kung paano ang mga team meetings ay nagiging mas maayos kapag naroroon ka, kahit hindi ka gaanong nagsasalita? Hindi ito isang coincidence. Ang iyong field ay aktwal na pinaghaharmonize ang mga magkasalungat na enerhiya sa paligid mo. Ang kakayahang ito na makaimpluwensya sa dynamics ng grupo ay isang biyaya at isang responsibilidad. Kapag ginamit ng maayos, maaari itong magpagaling ng mga relasyon at lumikha ng mga mapayapang kapaligiran. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na patuloy mong pinoproseso ang mga enerhiya na hindi iyo, na maaring maging nakakapagod kung hindi ito maayos na namamanage. Narito ang isang makapangyarihang practice na makakatulong upang mapanatili ang iyong mga hangganan. Bago pumasok sa anumang mahirap na kapaligiran, imaginin mong may mga ugat na tumutubo mula sa iyong mga paa, pababa ng malalim sa lupa. Pakiramdam na parang ang mga ugat ay matibay na nakaangkla sa iyo. Ang sinaunang teknik na ito ay tumutulong upang manatili kang konektado sa iyong sariling sentro, habang pinapayagan ang iyong malakas na aura na magtrabaho ng walang pagkapagod. Isang mahalagang practice din ang regular na paglilinis ng enerhiya. Imahinasyon mo na ikaw ay nakatayo sa ilalim ng isang talon ng gintong liwanag na nililinis ang anumang enerhiya na hindi iyo. Gawin ito araw-araw, lalo na pagkatapos ng pagiging sa mga tao o sa paligid ng mga emosyonal na intense na tao. Ang katotohanan ay ang heightened sensitivity at natural na pagtatakda ng mga hangganan na ito ay hindi mga pasanin, kundi mga patunay ng pambihirang lakas ng iyong aura. Ang pagkatuto upang pahalagahan ang mga pangangailangang ito ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang kinakailangang pangangalaga sa kamangha-manghang enerhiya na dala mo sa mundo. Kung ikaw ay natural na lumilikha ng mga hangganang ito at kailangan ng oras para mag-isa, hindi ito kakaiba o antisosyal. Ito ang ikaapat na hindi maikakailang senyales na ang iyong aura ay kumikilos sa isang mas mataas na frequency kaysa sa karamihan. Ang kaalamang ito lamang ay maaaring magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ang iyong mga pangangailangan. Ngayon, balikan mo ang huling pagkakataon na matinding hinangad mo ang isang bagay. Marahil isang pagkakataon sa trabaho, isang pagkakataon na makatagpo ng isang tao, o kahit isang parking space. And ito ay dumating ng halos mahiwaga sa iyong buhay. Swerte ba iyon pagkakataon? O may iba pang nangyari? Ang ikalimang senyales ng isang malakas na aura ay nagpapakita sa isang napaka-mistikong paraan. Ang pinahusay na kakayahan sa pag-manifest at madalas na mga synchronicities. Ang mga taong may malalakas na aura ay hindi lang basta nagnanais ng mga bagay. Hindi nila namamalayan, ngunit utos nila sa universo na mag-reorganize ng sarili nito ayon sa kanilang mga intensyon. Ang kanilang energy field ay nagiging isang malikhaing puwersa na nagpapabilis sa proseso ng manifestation sa mga paraang tila halos milagroso sa iba. Maglaan ng sandali upang magnilay-nilay tungkol sa iyong sariling buhay. Napansin mo ba ang mga pattern ng makabuluhang coincidences na hindi kayang ipaliwanag ng random na pagkakataon? Marahil naisip mo ang isang matagal ng kaibigan at tinawagan kanila ilang minuto lang pagkatapos o kailangan mo ng partikular na impormasyon at isang aklat na may eksaktong kaalaman na iyon ay nahulog mula sa isang istante malapit sa iyo. Hindi lang ito mga maswerteng aksidente. Ang mga ito ay ang iyong malakas na aura na binabago ang realidad upang tumugma
sa iyong panloob na pangangailangan. Ang mga bagay na maaring ituring ng iba bilang swerte, malamang ay nararanasan mo ng regular. Ang mga oportunidad sa trabaho ay dumating eksaktong kapag kailangan mo sila. Ang perpektong apartment ay nagiging available tuwing magtatapos ang iyong kontrata. Ang eksaktong eksperto na kailangan mo upang lutasin ang isang problema ay hindi inaasahang makikita mo sa tamang panahon. Nangyayari ito dahil ang iyong energetic field ay umaabot ng mas malayo sa quantum realm kaysa sa karamihan ng mga tao. Ang mga siyentipiko ay nagsisimula pa lamang na maunawaan kung paano maaring makaapekto ang kamalayan ng tao sa mga quantum particles, ang mga building blocks ng ating realidad. Ang iyong malakas na aura ay sa katunayan ay nagbabroadcast ng iyong mga intensyon sa subatomic na antas, na lumilikha ng mga ripple effects na nagiging synchronicities sa iyong araw-araw na buhay. Ang mga taong may malalakas na aura ay madalas makaranas ng tinatawag ni Carl Jung na makabuluhang coincidences sa isang rate na lumalampas sa statistical probability. Maaring mapansin mong paulit-ulit ang mga sequence ng numero tulad ng 111 o 404 na 4. Ang mga mensahero ng hayop ay maaaring magpakita sa mga makabuluhang sandali. Maging ang mga lyrics ng kanta sa radyo ay tila direktang tumutugon sa eksaktong tanong na nasa iyong isipan. Ang mga pangarap ay nagkakaroon din ng espesyal na kahalagahan. Naranasan mo na bang mangarap ng mga pangyayari bago pa sila mangyari o nakatanggap ng mga malikhaing solusyon sa mga problema habang natutulog? Ang iyong malakas na aura ay patuloy na gumagana kahit sa oras ng pagtulog, ina-access ang impormasyon na lampas sa normal na kamalayan at ibinabalik ito para sa iyong gising na isipan. Ang kakayahan sa manifestation na ito ay hindi lang passive. Maaari mo itong gamitin ng kusa. Kapag nakatuon ang iyong mga intensyon ng may emosyon at kalinawan, ang iyong malakas na energy field ay nagiging parang laser na dumadaan sa normal na mga timeline upang magbigay ng mga resulta ng mas mabilis kaysa sa makatarungan. Subukan ang simpleng teknik na ito bago matulog mamaya. Malinaw na visualisahin ang isang partikular na bagay na nais mong maranasan bukas. Damhin ang mga emosyon ng pagkakaroon nito. Ang iyong malakas na aura ay gagana habang natutulog ka. Inaayos ang mga posibilidad upang gawing mas malamang ang manifestasyon ng bisyon na ito. Magsimula ng isang synchronicity journal. Kapag may nangyaring makabuluhang coincidences, isulat ito. Sa paglipas ng panahon, magsisimula kang mapansin ang mga pattern na magpapakita kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong natatanging energy field sa mundo sa paligid mo. Ang ibang tao ay nakakaranas ng madaling manifestasyon sa mga partikular na tema, mga relasyon, pera o mga oportunidad sa pagkamalikhain, habang ang ibang mga larangan ay nangangailangan ng mas tutok na intensyon. Kung madalas kang makaranas ng synchronicities at hindi pangkaraniwang mabilis na manifestasyon, o kung ang mga oportunidad ay tila dumarating sa iyo nang hindi kinakailangang magsikap, ito ay malakas na patunay na ang iyong aura ay umaabot lampas sa mga normal na parameters. Hindi ka lang kasali sa realidad. Ikaw ay aktibong co-creating nito. Isang malalim na regalo ito upang matutunan ang tungkol sa iyong sarili. At isang malaking responsibilidad na gamitin ang kapangyarihang ito ng may kamalayan at para sa pinakamataas na kabutihan. Habang tinatapos natin ang ating paglalakbay sa 5 hindi maikakailang senyales ng isang malakas na aura, magnetikong atraksyon, mataas na intuwisyon, pisikal na manifestasyon, natural na pagtatakda ng boundaries, at pabilis na manifestasyon na kakayahan,
Alalahanin na hindi ito mga nakatakdang katangian, kundi mga kasanayan na maaring paunlarin at patibayin. Ang iyong aura ay parang isang kalamnan. Habang binibigyan mo ito ng mas maraming pansin, lalo itong lumalakas. Subukan ang 3 simpleng pang-araw-araw na practices. Una, maglaan ng 5 minuto upang visualisahin ang iyong energy field na kumikinang ng maliwanag sa paligid mo. Pangalawa, ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso at magtakda ng malinaw na intensyon tuwing umaga. Pangatlo, magpahinga mula sa teknolohiya upang i-reset ang iyong natural na electric field. Ang katotohanan ay, ang lahat tayo ay may ganitong kapangyarihan sa iba't ibang antas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nakakakontrol nito at ng mga hindi ay simpleng kamalayan. Ngayon na natutunan mo na ang mga senyales na ito sa iyong sarili, nakagawa ka na ng unang hakbang patungo sa kusa na pagtatrabaho sa iyong pambihirang enerhiya. Noong una, pinabayaan ko ang mga senyales na ito sa aking sarili, tinanggihan ito bilang imahinasyon o coincidence. Isang malaking pagbabago ng sa wakas ay yakapin ko ang bahaging ito ng kung sino ako. Huwag mong gawing parehong pagkakamali na tanggihan ang iyong mga natural na regalo kapag malinaw na ipinapakita sa iyo ang mga ito. Nais kong marinig ang iyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Alin sa mga senyales na ito ang pinaka-nag-resonate sa iyo? Bago ka umalis, ang algorithm ay pumili ng isa pang video na partikular para sa iyo na magpapalawak sa mga tinalakay natin ngayon. I-click mo na ito. Malamang alam na ng iyong malakas na intuition na ito ay naglalaman ng eksaktong kailangan mong marinig sunod. Hanggang sa susunod, yakapin ang iyong natatanging energetic signature. Ito ang iyong pinakamalaking superpower.